Kung akala ng marami ay tuluyan ng guguho si Pi Network, ay biglang may nangyaring hindi po inaasahan. Matapos po ang sunod-sunod na pagbagsak nitong mga nakaraang linggo, ay nagpakita po si Pi Token ng isang malakas na pagtaas ng presyo na umabot ng halos 10% sa loob lamang ng isang araw. Marami pong Pi holders ang natuwa sa biglang pagbangon na ito. Pero habang may mga umaasa na nagsimula na ang recovery, ay may ilan namang nagbabala. Yan, nagbibigay po ng babala na baka ito po ay tinatawag na dead cat bounce lamang. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At yan, ang source po ng ating balita dito ay ang Crypto Potato. Everything hot in crypto. Yan, simulan po natin sa kung bakit malaki ang binagsak ni Pi bago ang biglang pagsabog ng presyo. Sa nakalipas na ilang buwan ay hindi naging maganda ang takbo or performance ni Pi Network. Kahit nagkaroon ng ilang maliit na price bump, ay hindi ito tumagal at bumalik din sa pagbaba. Noong simula po ng August ay naitala ang bagong all-time low ni Pi na bumagsak sa ilalim po ng presyong 0.35 at noong August 6 ay mas bumagsak pa ito sa 0.335 ayon po sa datos mula sa CoinGecko. Ibig sabihin ay halos 90% na ang ibinagsak ng presyo nito mula sa all-time high noong nakalipas na buwan ng February. Ngayon ay ano naman po ang nagpataas kay Pi Token ngayon? Kahapon ay naging maganda ang kalagayan ng buong crypto market. Pinangunahan ito ni Ethereum na lumampas sa $4,000. Yan, $4,000 at nagpakita po siya ng malakas na performance. Dahil dito ay maraming altcoins ang tumaas ng 5% hanggang 8%. Pero si Pi Network ay mas matindi ang ipinakita niya dahil umabot ito sa double-digit growth. Sa kasalukuyan ay nasa presyong 0.40 na ang kanyang presyo, na may 20% na mas mataas kumpara sa kanyang all-time low 3 araw lamang ang nakalipas. Ngayon ay sunod po nating katanungan ay dead cat bounce ba or totoong recovery ito? Ang dead cat bounce, para po sa mga hindi pa nakakalam, ay isa pong pansamantalang pagtaas ng presyo pagkatapos ng malaking pagbagsak. Madalas itong nangyayari kapag may biglang buying pressure pero hindi ito nagtatagal dahil babalik din ang presyo sa pagbaba. Ang ganito mong senaryo ay hindi na bago kay Pi Network dahil ilang beses na itong nangyari sa kanya sa nakaraan. Kaya may mga nag-aalinlangan kung tatagal ba ang rally na ito o panandalian lamang. Sunod po nating katanungan ay ano ang papel ng token unlocks sa presyo ni Pi? Isa po sa mga dahilan ng pagbagsak ng presyo ay ang dami ng bagong Pi tokens na na-unlock at napupunta sa market. Kapag maraming bagong tokens ang na-release, ay nadadagdagan ang supply at bumababa naman ang presyo kung hindi po sapat ang demand. Ayon po sa datos mula sa PiScan ay hindi na kasing tindi ang daily unlocks ngayon kumpara noong nakalipas na buwan ng July. Sa susunod na buwan ay may isang araw lang na aabot sa halos 10 million ang ma-unlock. Ang average ngayon ay nasa 5.6 million kada araw na mas mababa kumpara sa 7 to 8 million noong June at saka July. Theoretically ay makakatulong ito para mabawasan ang selling pressure kay Pi. Yan, bilang panghuling katanungan ay ano ang posibleng mangyari sa presyo ni Pi? Kung magpapatuloy po ang magandang sentiment sa buong crypto market,
lalo na kung mananatiling malakas si Ethereum at iba pang major coins, ay posible na magpatuloy din ang pag-angat ni Pi sa short term. Pero kung manghihina muli ang buying momentum, ay may posibilidad din na bumalik ito sa dating support level. Ang malaking tanong ay kung sapat ba ang kasalukuyang demand para pigilan ang pagbagsak kapag dumating muli ang selling pressure. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ay nagbibigay po ito ng pansamantalang oportunidad para sa short-term gains, lalo na para sa mga marunong mag-trade sa volatile market. Pero dapat ay maging maingat po tayo dahil hindi pa malinaw kung long-term recovery na ba ito. Para naman sa mga matagal ng Pi holders, ay ito ay pahiwatig na hindi pa tapos ang laban ni Pi Network. Pero dapat ay handa rin tayo sa posibilidad na bumalik ang presyo sa mas mababa kung sakaling magpatuloy ang pagbebenta ng mga bagong tokens. At bilang panghuli, sa tingin ko ay magandang balita ito para sa mga Pi supporters dahil kahit papaano ay nakikita natin na may kakayahan pa ring mag-rally si Pi kahit galing sa malalim na pagbagsak. Pero hindi po sapat ang isang araw ng pagtaas para masabing tuloy-tuloy na ang recovery. Kailangan pa rin ng malinaw na pagbabago sa market sentiment at mas matibay na demand bago natin masabi na tapos na ang bearish trend ni Pi Network. Kung ako ay bibili ngayon ay mas pipiliin kong maging maingat at hintayin ang kumpirmasyon ng trend bago po mag-invest ng mas malaki. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.